Ang pangalan ko ay Mark at susubukan kong sabihin sa inyo kung ano ang nangyari. Sa pagkakaalam ko, umaga nung ang mga magulang ng aking kaibigan ay umalis para sa isang linggong bakasyon. Siya lang mag-isa sa kanyang bahay, kaya pinuntahan ko siya upang samahan. Dumating ako sa bahay niya bandang alas 8 ng gabi. Nanonood kami ng TV noon at mabilis na lumipas ang oras. Hindi namin namalayan na hating gabi na pala. At doon naging kakaiba ang lahat. Nagsimula kaming makarinig ng mga kakaibang ingay galing sa labas ng kwarto. Naisip namin nung una na baka isa lang itong pusa. Ngunit nang pinakinggan namin ito ay hindi ito pusa. Ang mga ito ay malambot na yapak paakyat sa hagdan. Sa palagay mo ba bumalik ang mga magulang mo? Itinanong ko sa kanya. Hindi, sa susunod na linggo pa sila babalik. Sinagot naman niya sa akin. Bukod pa roon ay may narinig pa kaming mga yabag. Kaya tumakbo ako kaagad papunta sa pinto at nilako ito. At biglang nagkaroon ng isang malalim na katahimikan. Nagtinginan kaming dalawa at takot na takot. May tao ba dyan? Kinakabahan niyang sinabi. Sigurado kami na may tao sa labas ng kwarto. Ngunit sino ito? Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng tunog. Sa laptop nang gagaling ang tunog at nakita namin na may nag-email. Hindi namin makilala kung sino ang nagpadala. Kaya binuksan na namin ito. Ang laman ay, ano man ang mangyari, huwag buksan ang pinto. Pagkabasa namin ng sulat ay feeling namin na may mangyayaring masama at mabilis na tumayo ang aking mga balahibo. Kahit ano-ano na ang naiisip ko. Marahil isa itong tao na naglalaro ng hangal na biro sa amin. O marahil isa itong tao na nagsisikap na mailigtas ang aming buhay. Ngayong alam na namin na may isang tao sa likod ng pintuan, ay bigla kaming nakarinig ng isang boses. Parang ina ng kaibigan ko. Buksan niyo ang pintuan. Ang iyong ama at ako ay nasa isang aksidente ng sasakyan. Nasaktan kami ng sobra. Mangyaring buksan niyo ang pintuan at tulungan kami. Nang marinig niya ito, ay tinitigan niya ako. Naalala ko pa nga yung expression niya. Gulat na gulat siya. Ni isa sa amin ay hindi alam kung ano ang gagawin. Buksan niyo ang pinto. Isang boses ng lalaki at nakiusap. Kailangan namin ng tulong. Para ba itong boses ng kanyang ama? Ang aking kaibigan at ako ay nakatayo lamang roon ng ilang segundo. Hindi kami makagalaw. Pagkatapos noon ay pumunta na siya sa pintuan. Hinawakan ko ang kanyang braso at dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At sinabing, ang mga magulang ko, kailangan nila ng tulong. Pagbubuksan ko sila. Ngunit paano yung email? Paano kung totoo? Paano kung hindi mo nga sila mga magulang? Kalokohan, narinig mo sila. Iyon ang tinig ng aking mga magulang. Bago pa man ako ay may magawa, ay nagpumiglas siyang makawala sa pagkakahawa ko at naglakad papunta sa pintuan. Hindi ko na alam kung ano ba ang aking gagawin. Ang tanging naiisip ko lamang ay tumakbo papunta sa banyo upang magtago. Ang narinig ko ay hindi ko makakalimutan.